Sana yung iba po, no, ay hindi nagtataka kung bakit tayo sumasamba ng malakas, nagpupuri tayo, bakit tayo umaawit, sumasayaw, umiindak, ano. Lalo na yun ngayon lamang po, kasi ang atin po talagang pinapractice, ano po, ay yung tayo po makapagbigay ng papuri at pagsamba sa ating Diyos. Sapagkat ang ating Diyos ay ano? Espiritu. Ano? Kinakailangan sambahin natin siya sa espiritu at katotohanan. Kaya, kaya mapapansin nyo, wala tayong mga larawang sinasamba rito, no? Dahil ang Diyos po no, ay espiritu. Hindi siya nakikita. Ano? Pero nakakakita siya sa ating mga ginagawa. Kaya sabi nga po dito ng salita ng Diyos sa Kolosas, ang salita ni Kristo'y hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Sabing ganon. Turuan ninyo at paalalahanan ng isa't isa ng buong karunungan. Buong puso kayong umawit ng mga salmo. Diba yan? Salmo. Ano? Yan yung mga mga awitin dun sa Psalms, diba? Yung mga awit. Ano? Tapos, buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno, at mga awiting espiritual ng may pagpapasalamat sa Diyos. Actually, yung awiting espiritual, ito yung singing the Spirit. Kasi yung mga salmo, mga himno, spiritual na yun eh. Pero ba't binanggit po yung mga awiting spiritual? Kasi dapat maranasan natin yung sumasamba tayo, umaawit tayo sa espiritu. Ano po? Yung pong banal na espiritu, no? Na kung saan maranasan talaga natin yung kapuspusan ng Holy Spirit. Kasi pagka naranasan natin yon, matututunan natin sumamba sa espiritu. Yun po yung ibig sabihin dito. Pero ang sabi ng Biblia, hayaan ninyong manatili, o sabi, ang salita ni Kristo, hayaan ninyong manatili sa inyong puso. Siyempre nga naman, pagka hindi na nananatili sa puso natin yung salita ng Diyos, di ba? Ay sa malamang na malamang, merong ibang mga nakakapasok sa atin pong puso. So tayo po'y magpapatuloy na, mga kapatid. Naalala niyo po ba yung ating tinalakay noong nakarang linggo? Natatandaan niyo pa po? Ano po yung ating pinag-aralan? Ayan. Pastor, sasabihin niyo, bakit puro kademonyuhan yung ating pinag-aaralan? Di ba? Ay hindi naman po ang itinuturo lang sa Biblia, ano po, ay yung puro kabutihan. Hindi, ibig ko sabihin, hindi yung kabanalan lang, hindi lang yung katwiran, hindi lang yun ang tinuturo ng salita ng Diyos. Ano po, hindi lang yung kinakailangan talaga nating sumunod, mamuhay sa salita ng Diyos, pero itinuturo din ng salita ng Diyos, ano po, kung sino yung mga demonyo. Ano yung mga demonyo? Ano po? Bakit? Kasi po, tayong mga mananampalataya ay nakikipaglaban. Naandun po tayo sa tinatawag na spiritual warfare. Siyempre, kung tayo nakikibaka, nakikipaglaban sa mga spiritual, sabi nga ni Apostol Pablo, sapagkat tayo nakikibaka, sabing ganon, hindi sa laman at buto, kundi sa may kapangyarihan, sabing ganon, sa mga pamunuan, sabing ganon, sa mga nilalang ng mga spiritual. Abay, ang hirap naman makipaglaban, mga kapatid, nang hindi natin nakikita yung ating kalaban. Pero dapat, kilala natin kung sino yung ating mga kaaway. Kaya nga po, mga kapatid, tayo pagka meron tayo mga issue, tapos di tayo nagkakaintindihan. Alam niyo, hindi tayo yung magkaaway. Merong nag-aano lang sa atin. Nag-uudyok para tayo mag-away-away, magkagulo.
Kasi naandyan yung kaaway na ang kanyang layunin ay sirain tayo, wasakin tayo, ilayo tayo sa pananampalataya, mawalan tayo ng pananampalataya, no? At itinuturo po yan ng Biblia kasi yung mga demonyo, mga kapatid, siyempre, demonyo nga po yan eh. Kaya demonyo yan. Ganun po yan. Na kinakailangan alam po natin at kilala po natin yun. Kaya marami po tayong makikita ngayon. Kaya yung mga tao talagang yung parang yung pagkatao, pag-uugali niya, no? Yung kanya mga ginagawa, minsan sinasabi natin, ba't ganito tong taong to? Ba't sobrang parang napakasama na nito? Ang tanong, sino umaalipin sa kanya? Sino nag-uudyok sa kanya? Bakit hindi mo mapigilan minsan, yung mga bagay na ganito o ganire, kahit ayaw mo? Baka mayroong nag-iimpluwensya, mga kapatid, pagka ganun. Itinuturo po yan ng salita ng Diyos. Yung iba, hindi pinapansin yung mga ganito. Yung mga ganitong aral at turo. Samantala, ang Panginoong Hesus mismo ang nagtuturo. Na ang sabi pa nga ng Panginoon, dapat palayasin yung mga demonyo na yan. Yung mga masasamang espiritu na yan, binigyan niya nga tayo ng kapangyarihan. Tapakan yung kapangyarihan ng kaaway eh. Yung mga alakdan, ahas, actually yun, simbolo yun. Symbolical lang siya. At yun po'y sinasabi ng Biblia. Atin pong yung i-repress natin kasi yung iba po ay hindi po naka-attend nung nakaraan. Sige po. So sabi po rito sa Matthew 12:43 hanggang 45. Basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3. Kapag ang masamang espiritu ay lumabas mula sa isang tao, siya'y gumagala sa mga lupaing tigang upang maghanap ng mapagpapahingahan. Kung wala itong matagpuan, ay sinasabi sa sarili, babalik ako sa tahanang aking pinanggalingan. Pagbalik niya at makita itong walang laman, malinis at maayos, aalis muna siya at magsasama pa ng mga 7 espiritong mas masama pa kaysa sa kanya. At pagpasok sila, ay maninirahan doon. Dahil dito, ang kanyang magiging kalagayan ay mas masama pa kaysa dati. Ganyan ang mangyayari sa masamang lahing ito. So, ayan po. Sino nagsasalita dyan? Sino nagsasalita? Hindi nyo si Mateo. Hindi. Kinekwento lang po ni Mateo, kung ano yung itinuturo ng ating Panginoong Hesus. Kasi ang Panginoong Hesus po ang nagsasalita rito. Sabi niya, kapag ang masamang espiritu ay lumabas mula sa isang tao, ibig sabihin, napalayas na to. Umalis na yung masamang espiritu dun sa tao. Pero sabi, siya'y gumagala sa mga lupaing tigang upang maghanap ng mapagpapahingahan. Akala nyo, hindi ito yung yung lupa na na literal. Ay, tuloy po kayo mga sister, dito po sa harapan. Ito pa po, meron dito. Ayan, meron po dyan. Praise the Lord. So sabi po dyan, sabi, kung wala itong matagpuan, sabi niya, sasabihin niya sa sarili, babalik ako sa tahanang aking pinanggalingan. Pansinin niyo po ha, ang kanyang tahanan ay mga tao. Kasi po ang mga masasamang espiritu ay walang katawan. Alam niyo po yung anghel, may katawan yun. Pero spirit beings din yun. Pero meron siyang spirit body. Kaya nga po nakakapagkatawang tao yung mga anghel. Pero iba po to. Itong mga espiritong to. Ang pagkaunawa nila nung iba, yung mga demonyo daw, yun din yung yung mga anghel, di ba? Yung mga Elohim, mga ganon, o yung mga fallen angels.
Iba po yun dito. Kasi ang mga anghel, mga kapatid, ay hindi pumapasok sa katawan ng tao. Ang pumapasok lang sa katawan ng tao ay mga masasamang espiritu. Masasabi niya, Pastor, kaya nga naandyan sa harapan nagsasalita. Opo, mga kapatid. At alam niyo po ang misyon ng masasamang espiritu, siyempre masama nga siya eh. Gawing masama yung tao. O sige, ating baka humaba na naman po tayo. Hindi na natin matapos. Mapapansin natin na sa bagong tipan, walang malawak na paliwanag sa pinagmula ng mga demonyo at masasamang espiritu. Ang inilalahad nito tungkol dito ay kung ano ang kanilang mga ginagawa at kung paano sila magagapi ng isang mananampalataya. Kita niyo po ha? Kaya may utos po ang Panginoong Yesus sa mga mananampalataya. Mananampalataya ha? Mananampalataya po ba tayo? Ayan na, mamaya po. sabi diyan, ang dahilan sa ganito ay sapagkat hayag sa mga sinulatan ang mga salaysay na nauna tungkol sa mga ito, kaya't hindi na nila ito pinapaliwanag. Ang panahong nabanggit ay mula sa 500 BCE hanggang 70 CE o tinatawag na Second Temple Period ng mga scholar. So ibig sabihin, di ba yung Jerusalem, wala pong templo dyan. Yung sa Israel, dati yung tinayong ikalawang templo po dyan, ay nawala na rin. Ito yung noon, panahon na yon, na kung saan ang paniniwala nila nung panahon na yun, talagang meron ng mga masasamang espiritu. So ngayon, ating tinatalakay, ano nga po ba yung mga masasamang espiritu? Una po, tinalakay natin, sila ay tinatawag na masamang espiritu, maruruming espiritu, o mga demonyo. Kaya sabi nga rito, dahil sa sari-saring pagkakasali, nagkaroon ng malalim na kalituhan ang marami sa mga taguring masamang espiritu, maruruming espiritu at mga demonyo. So atin po munang linawin ang mga ito. Sandali lang, babalikan po natin. Sige po. Ayan, sabi. So ano po yung sabi dyan? Kapag ang masamang espiritu, tingnan niyo po yung translation, ang sabi, masamang espiritu. Pero sa original, ito po yung sabi. Sabi dyan, when now the unclean spirit. Greek word po yan. Ibig sabihin ng unclean, akatarton. Kasi po yung Biblia, ang original na talagang translation yan, Greek. Diba? So tinitingnan ngayon natin sa original translation, sa Greek. Yung sabi, babalik natin. Sabi, kapag ang masamang espiritu, so iba yung salin, di ba? Pagdating sa original, sabi pong ganon, hindi, balik ulit. Ayan, sabi, when now the unclean spirit, hindi siya masama, kundi unclean, madumi. Maduming espiritu. Hindi malinis. Yun po yung sabi. So dito makikita natin, iba na. Susunod. Sabi diyan, ay lumabas mula sa isang tao, siya'y gumagala. So sabing ganyan, aalis muna siya at magsasama pa ng 7 espiritong mas masama pa kaysa sa kanya. Antindi, Meron palang masama, mas masama, pinakamasama. Iba-iba po pala yung niya. Kaya pala may mga taong gano'n, Hindi, totoo po. Tapos yun yung nagkukontrol. Doon sa tao, hinihila siya doon. Kaya sabi po ng translation na ito, di binanggit, mas masama, sabing ganyan, aalis muna siya at magsasama pa ng 7 espiritong mas masama. Sis? Ano sabi po sa translation? Then it goes and takes with itself 7 other spirits more evil. So una, maruming espiritu.
Dito naman, masamang espiritu. Pero iisa lang po yun. Tingnan niyo yung susunod. Uli, ito. So, tinatawag silang mga ano naman, demonyo. Kaya sabi diyan, ganun ang sinabi nito sapagkat inutusan ni Jesus na lumabas ang masamang espiritu, ay maraming espiritu. Madalas itong sinasapian ng masamang espiritu at kahit ito'y bantayan at tanikalan, ang paa at kamay, pinaglalagot-lagot lamang nito ang mga yun. Siya'y dinadala ng demonyo o daimonyo na. Ano? Iisa lang po yun, masamang espiritu, maruming espiritu, masamang espiritu, at demonyo. Pero mapapansin nyo yung ating ginagamit na na text. Halos iisa po yan kasi sabi nga rito, no, sa translation, sa original, ito po. Teka. Balik mo sis. Sabi, sa mga liblib na po, tinanong siya ni Jesus, anong pangalan mo? Pulutong sagot niya, sapagkat marami ang demonyo. Dahil marami, sa Greek word, daimonya. Mas marami talaga yung daimonya. Ano? Ay, ba't natawa siya? Sabi po dyan, siya'y dinadala ng demonyo o daimonyo sa Greek word. Pagka isa lang, daimonyo. Pero isang tao lang ang sinasapian nito. Yung ating binabasa. Sabi, tinanong siya ni Jesus, anong pangalan mo? Pulutong. 'Di ba sa English niyan, legion? 'Di ba? Sa iba, yung pulutong dito sa atin siguro mga 30, 50 ganon. Yung pulutong. Pero yung legion, alam niyo po, yun? Marami yung 1,000 po yun. 1,000, 2,000, 3,000. Kaya ang lakas po nung Kaya sabi po ng Biblia, di ba? Kahit tanikalaan siya, ang paan niya, kamay, pinaglalagot-lagot lamang nito ang mga iyon. Napakaraming demonyo talaga, no? Lakas. Legion. Antindi. Kaya baliwala sa kanya yung mga mga inaano sa kanya. Itinatali. Kaya sabi diyan, nagmakaawa kay Jesus ang mga demonyo. Diba? Mga demonyo na. Sabing ganyan, nahuwag silang itapon sa kalalimang walang hanggan. Kaya ito po, he was driven by the demon into the desert. Demon na po, daimonyo sa salitang Griego. Daimonyo. Pagka marami, daimonya. Kaya tinatawag po silang demonyo. Sige? So pangalawa, mga kapatid, ano nga po ba yung mga masasamang espiritu? So tinatawag sila maruming espiritu, masamang espiritu, mga demonyo sila. Pangalawa, sila ay pinaniniwala na galing sa mga Nephilim nung panahon ng Panginoong Yesus bago ito at matapos ito. So nung panahon ng Panginoong Yesus, naando na sila. Malaya na silang nakakagalaw, nakakakilos sa mga tao. Kaya nga 'di ba ang Panginoong Yesus pinapalayas niya yung masasamang espiritu. Kahit po yung mga alagad, nagpapalayas din po sila. Kaya nung panahon ng Panginoong Yesus, hanggang sa panahon natin ngayon, ay mayroon pong mga masasamang espiritu na nakatira sa mga sa tao. Hindi po yung tumitira, sa mga yung mga gusali, mga kung ano-anong sa mga kahoy lang, ganon. Minsan mapapanood natin sa TV na na andyan sumuot, ganon. Mga kapatid, hindi po. Dahil sila po ay naghahanap talaga ng tahanan niya. Dahil wala silang katawan, naghahanap sila ng katawan palagi. Na kanyang pahihirapan, aalipinin kaya, uudyukan,
gagamitin niya yung katawang yun. Mga kapatid. Tanong mga kapatid. Ako po ba, halimbawa, pwede pang ma-demonize? Ako na halimbawa ko ha. Pwede pa akong ma-demonize? Pwede. Bakit? Si Pedro nga po Nung nagsasalita ang Panginoon, ganito, alam niyo ba na dadating yung araw na ako'y huhulihin, pahihirapan, papatayin, sabi ng Panginoon. Yun yung mangyayari sa kanya. Kasi iaalay niya yung buhay niya, sabi ni Pedro. Di ba, niyaya niya si Jesus? Sabi niya, hindi dapat mangyari yan, Panginoon. Di ba, sabi gano'n ni Apostol Pedro, ano sabi ng Panginoon sa kanya? Lumayo ka, Satanas. Ang iniisip mo hindi sa Diyos. Kaya pagkahalimbawa po, mga ginagawa natin, iniisip natin, yung mga inuugali natin ang sama na, tapos wala lang sa'yo, maaaring na-impluwensyahan ka ng demonyo. Ganun po yun, mga kapatid. Tapos akala lang natin, wala. Parang normal lang. Ang Panginoong Hesus niya, nire-rebuke niya na kaagad si Pedro dahil doon sa sinabi niya So ibig sabihin, na-impluwensya na kaagad siya ng masama. Mga kapatid, yan po ay pinaniniwalaan natin na galing po doon sa tinatawag na pilim. Ano po yan? Sige, basa. Nung panahon nga, sige, wag na yan, sige. Para mabilis. So, eto po yon yung mga nipilim at ang baha. Ako na lang pong bubabasa, Sundan nyo na lang. Napakarami na ng mga tao sa daigdig ng panahong iyon. Nagkaroon sila ng mga anak na babae. Nang makita ng mga anak ng Diyos na ang mga babaeng anak ng tao ay magaganda at ang mga ito'y pumili sa kanila ng kanya-kanyang asawa. Sinabi ni Yahweh, hindi ko na ipapahintulot na mabuhay ng habang panahon ng tao sapagkat siya'y makalaman. Hindi nalalampas sa 120 taon ang kanyang buhay sa daigdig. Nang panahong iyon, may mga higantes sa ibabaw ng lupa. Sila ang naging bunga ng pagkipagtalik ng mga anak ng Diyos sa mga anak ng tao. Ang mga higanting iyon ay tinanghal ng mga dakilang bayani at tanyag na tao nung unang panahon. Ano po yan? Ibig sabihin yan sa Greek word yung higante, Nephilim po yan. Sabi diyan, the sons came in when that after and also those in days on the earth were the Nephilim. Nephilim. Maraming mga higante nung panahon ni Noe. Marami yon, mga kapatid, na mga higante na naging bunga nung pong mga anak ng Diyos na naghimagsik sa Diyos, na nangasawa ng mga tao. Tapos dahil sa kasamaan ng tao, nung ginawa ng Diyos noon, panahon ni Noe, di ba nilipol niya yung buong daigdig? Yung sangkatauhan. Ang tinira niya lang si Noe. Yung kanyang mga anak, yung mga asa-asawa ng mga anak niya, para ma-preserve uli yung tao. Kaya nga po, mga kapatid, yung lahat ng mga bansa ngayon, doon ang galing na sa lahi ni Noe. Pero yung mga namatay na higante, ang dami nun, mga kapatid. Kasi nga, kaya nilipol ng Diyos, ito po, kaya po nilipol ng Diyos yung tao noon, sira na yung lipi ng tao. May mga higante na. Tapos paano pa ililigtas ng Diyos yung tao kung gano'n na yung lipi ng tao? Ay samantalang manggagaling po yung tagapagligtas sa tao rin. Ay sira na po yung lipi ng tao. So ibig sabihin, ang plano pa rin ng Diyos, kahit gaano pa kasama ng tao, iligtas pa rin yung tao. At alam niyo po, yung mga higante na yun, na mga namatay, yung mga namatay na yun, nung namatay sila, yung mga higante yun, marami po yun. Lumabas sa kanila yung mga espiritu. Ayon po sa mga scholar, ng mga Hudyo,
Lalo-lalo na. Kasi po, ang pinagbabatayan ng mga Hudyo, na kanilang batayan tungkol sa pag-aaral sa mga demonyo, ay eto po, sige, ayan natin. Sige. Ayan. Sabi ng mga scholar, yung the origin of demons. The birth of the giants is explored in terms of the mingling of spirits and flesh. Yung nagsiping po, yung mga spirit being at saka yung mga tao. Yun po yung mga anghel, yung mga anak ng Diyos na binanggit sa Genesis 6. Nagkatawang tao sila. Samantalang, di ba, sabi ng Biblia, di ba, pastor, ang mga anghel hindi nag-aasawa? Kasi sabi ng Biblia yun dapat talaga. Kasi yun yung hangganan nila. Kaya lang, naghimagsik yung mga anghel. Na iyon? At nangasawa ng mga tao. At ang naging bunga nga ay yung mga Nephilim, mga higante, nung panahon na yon. Ang dami nun mga kapatid. Kaya nabanggit nga sa inyo, kung merong dinosaur nun, di ba? May katapat yung dinosaur. Ng mga malalaking higante. Hindi kung totoo po, Ano ko lang yun, dinadagdag. Nung namatay sila, yun po yung mga naging masasamang espiritu. Ayon sa mga scholar, pero may katotohanan po ito. Kasi sa bagong tipan, hindi po yan binabanggit. Kung saan talaga nang galing. Kasi ordinaryo na po sa kanila, na merong mga masasamang espiritu. Kaya hindi na masyado siya yung parang sinasabi ng Panginoon, gano'n ng mga Ayon lang sa mga scholar. Kaya sabi nga po dyan, this transgression of categories brings terrible result. After their physical death, the giants, demonic spirits, come forth from their bodies to plague humankind. Kaya kita niyo po, di ba? Ang mga tao ngayon parang may salot na daladala. Basta dumating tong taong to, nagkakagulo tayo. Di ba may mga ganon? Sisira yung may mga ganon. Sige, So yun po yung sabi ng mga scholar, yung mga Hudyo, yan po yung pinagbabatayan nila. Yung tinatawag na Book of Enoch. Na meron pong yan, mga patutuo. Kaya ayan, sabi nga, sabi diyan, but now, ito po yung Book of Enoch, but now the giants who were begotten by the spirit and flesh, they will call them evil spirits upon the earth. Sila yung mga naging masasamang espiritu. Kaya kinakailangan natin mapuspos ng banal na espiritu. Kailangan natin sumunod sa patnubay ng banal na espiritu. Dapat yung bunga ng espiritu, pag-ibig, galak, kabutihan, kabaitan, katapatan, pagpipigil sa sarili, katyagaan. Di ba ganun po yung bunga ng espiritu? Yung bunga ng espiritu. Dapat yun po yung nakikita. Pagka hindi yun na nakikita, ay baka may iba. Baka na-influensyahan tayo kaya. Nauudyukan, itinutulak tayo. Ngayon nga, halimbawa ganito, nag-aaral tayo, di ba? Sasabihin ng halimbawa, huwag kayong maniwala dyan. Di ba? Pero itinuturo na ng Panginoong Yesus yung tungkol sa masasamang espiritu. Tinuturo na siya. Sila po yun. Kaya and the spirit of the giants lead astray, nanliligaw sa mga tao. Hindi nanliligaw, ha? Nanliligaw. Mag-ingat kayo, mga kabataan, yung mga nanliligaw sa inyo. Sabi, Pastor, ano yan? Manliligaw ko po. Sana manliligaw. Huwag yung manliligaw. Magkaiba yun.
Sabi, do violence. Tingnan nyo, ganit po yung ano niya. Nakita nyo, di ba, ang dami mga violente. Gulo. Mga kapatid, sino nag-uudyok doon? Kaya napakahalagang yung tao makapakinig ng mabuting balita. Tapos pag nanampalataya ng tao, di ba? Yung totoo, nababago. Kasi, pinupus na siya ngayon na ang salita ng Diyos, ano sa pamamagitan ng Espiritu. Kasi yung Espiritu Santo ang umuusig sa tao eh. O, kung doon tayo makikinig, di dadalhin tayo saan? Sa katwiran. Yan po sabi. Ano pa po? Huwag natin anin isa-isa. So ito marahil ang dahil kung bakit hindi man lamang pinapaliwanag ng Panginoong Yesus o ng mga apostol kaya kung saan nang galing ang maruming espiritu o mga masasamang espiritu o mga demonyo. Sanay ang mga tao sa kanila at natutukoy nila ang mga sinasaniba ng mga ito. Ito ay may tuturing na karaniwan noong panahon nila. Ang pagkakaiba lamang ay napapalaya sila ng Panginoong Yesus at ng mga alagad. So kaya dapat napapalayas natin yung masasamang espiritu eh. Amen? Dapat tayo nagpapalayas. Baka sabihin, Pastor, pinalayas ko na nga yung asawa ko eh. Di ba? Hindi yung asawang papalayasin, yung masamang espiritu. Di ba? So, sanay po yung mga tao sa masasamang espiritu. No? Kaya sabi diyan, may ilang Hudyo roon, naglilibot, at nagpapalayas na masasamang espiritu. Pinapangasa nilang gamitin ang pangalan ng Panginoong Yesus sa pagpapalayas ng masasamang espiritu sa mga sinasapian ng mga ito. Sinabi nila, sa pangalan ni Jesus na pinapangaral ni Pablo, inuutos ko sa iyo, lumabas kayo. Kabilang sa mga gumagawa nito ay 7 anak na lalaki ni Iskeba, isang pinakapunong pari ng mga Hudyo. Subalit, sinagot sila ng masamang espiritu. Kilala ko si Jesus, kilala ko rin si Pablo, ngunit sino ba kayo? At sila'y nilundag ng lalaking sinasapian ng masamang espiritu. Tinalo silang lahat at malubhang sinaktan, pat hubad at sugatan silang tumakas sa bahay na iyon. Kita nyo, kilala ng masamang espiritu, yung totoong anak ng Diyos, mananampalataya, kilala niya ang Panginoong Yesus. Pero yung nagpapalayas, hindi niya wala kayong karapatan. Magkakampi lang tayo. Kaya ipinugbog sila eh. Di ba? Ganun po yung ginawa. Pero ang sinasabi lang ng Panginoon, sa mga mananampalataya, sa mga sumusunod sa akin, makapagpapalayas kayo ng demonyo sa pangalan ko. Sabi ng Panginoong Yesus. So takot yung demonyo sa mga mananampalataya. Ay hindi naman mananampalataya to. Ginagamit lang yung pangalan ng Panginoong Yesus. Sa pangalan ni Jesus na pinapangalan ni Pablo, ay si Pablo mananampalataya yun. Sila hindi. Kilala rin ng demonyo ang Panginoong Yesus. Mga kapatid. Ay, alam niyo po alam niyo po ang pintuan ng demonyo, ang kanyang pintuan, yung kanyang bintana na pwede siya makapasok sa atin. Alam niyo mga kapatid, Kaya sa Biblia sasabihin, huwag kayong umayon sa takbo ng sanlibutan. Mamuhay kayo sa patnubay ng banal na espiritu, huwag sa laman. Diba? Ganun po yung mga itinuturo. Kasi, pag hindi po natin susundin yun, nagkakaroon ng pagkakataon yung masama na makapasok. Kaya ganun po yung mga aral. Baguhin na natin ang ating mga isip. Sabing ganon. Pag hindi mo yan binago, diba? Kung ano nasa isip natin, yun natin ginagawa. Makikita ng demonyo. Hindi maalam ng demonyo, iniisip natin, kahit si Satanas eh. Pero nakikita niya yung mga ginagawa natin. Doon sila nagkakaroon ng pagkakataon. Mga kapatid, yun po yun.
Kaya lang sabi nga rito, gayon din tinatawag silang marurumi dahil sila ay bunga ng pagsisiping ng mga anak ng Diyos at ng mga anak ng tao, isang relasyong hindi likas sa kanila. Maruming relasyon. Kaya tinawag din silang marumi. Kasi, siyempre, yung anghel at saka tao, di ba? Parang yung lalaki sa lalaki, babae sa babae. Maruming ano po yun? Relasyon. Mga kapatid. Ngayon, parang hindi na marumi yun. Parang normal na lang. Pero ang totoo, napakasama nun. Kaya nga siguro nagkaroon ng mga ganyan, mga bakla, mga tomboy, baka sasabihin ng pastor, bakit inaano nyo yan? Magagalit sa inyo yung mga LGBTQ, RSTUB. Nadadagdagan eh. Tanungin ko po kayo mga kapatid, yung bang kabaklaan, katomboyan ay masama? Masama po ba yon? Ang masama sa Diyos, masama sa atin dapat. Ang kasalanan sa Diyos, kasalanan sa atin. Pag sinabi ng Diyos na iyan ay masama at di karapat-dapat, kasalanan talaga yon. Kahit pagbalik-balik rin natin ang mundo, yun ay kasalanan sa Diyos. Bakit? Ang nilikha lang ng Diyos ay mabait lalaki. Hindi naman sinabi. At ngayon, lalaki natin ang lalaki at babae na may kasamang tomboy at bakla. Wala namang ganun. Alam niyo po, choice po yan eh. Tayo nga, choice nating mga kabataan, mga magulang, na pag may mag-anak tayo, choice natin kung pababayaan natin yung ating mga anak na maging ganon. Lalo na, siyempre natutuwa ka, gaganon-ganon yung anak mo. Ayun, anak, bibili kita ng manika. Tuturuan mo pa ng ganon. Napakalaki ng impluwensya ng TV, ng social media, ng cellphone. Yung lahat ng napapanood. Ginagamit ng dyablo yun, mga kapatid. Akala nyo lang, wala. Kaya nga dapat, pinag-aano natin yung ating mga anak ng yung cellphone na ang edad pa lang, di ba? Kaya lang, ngayon nga, baby pa lang eh. Baby pa lang. Tapos yun na yung, kung ano yung nakikita niya, yun na yung normal sa kanya. Yun na yung normal sa kanya pag nakikita niya. Kung nakakita siya ng mga ganon, di ba? Akala niya normal. Isang araw, nagagano na rin siya. Kaya may mali dun minsan sa ating yung pagpapalaki. Choice natin yun. Ang sabi ng Biblia, mga magulang, palakihin ninyo sa tuntunin at aral ng Panginoon ang inyong mga anak. Tingnan niyo po sino? Siyempre, habang bata pa yon, tuturuan mo ngayon. Ang problema, hindi ganon. Kaya anong lumalabas sa mga bata, habang lumalaki? Baka ikaw ang inaalihan ng masamang espiritu dahil may mali kang Yes, mga kapatid, ganun po yun. Choice natin yun. Siyempre, tayo magpapalaki sa kanila magtuturo Kaya nagkakaganon sila. Tapos sasabihin, hindi, pinanganak yan ng pastor na ganyan. Hindi po mga kapatid. Maniwala po kayo, walang ipinapanganak na ganon. Sasabihin, ito yung bigay sa akin ng Diyos. Ito na ako. Meron nga ako napanood ko. Icy Mendoza ba yun? Anak pa daw ng pastor yun. Pero daw siya? Gay daw siya. Naamin niya. Mga kapatid, pag pinag-aralan nating mabuti yung yung sinasabi sa 1 Corinthians 6 verse 9, basahin nyo. Kasama dun yung effeminism, effeminate, yung nagbinabae. Akala nila yung kasalanan, pagka lang yung
magtalik sa kapwa lalaki. Hindi. Pag lalaki ka, tapos ang way mo, binabae. Kasalanan po yun. Bakit? Kasi nga, lalaki ka eh. Dapat yung ways mo, mga ginagawa, pwede yung, sa palagay nyo, maaaring may yun. Maaaring may nag-aano sa kanya. Magkaganon. Kasi bakit? Na-deceive na siya eh. Deceive yung ganon, mga kapatid. Biruin mo. Halimbawa ako, sinabi ko sa inyo ngayon, alam ba mga kapatid, Amerikano ako. Yun ay paninindigan ko, Amerikano ako. Maniniwala ba kayo? Di ba? Mukha lang akong Pilipino. Wini-welcome pala namin yung aming balae. Yung pala nalimutan ko, balae. Pasensya na kayo. Di namin kayo naalala kanina. Yung balae namin nandun sa likod. Kasama yung kanyang bunsong anak, si Shari. Galing pa pong Guam yan, yung aming balae. Po? Siguro may dalang chocolate yan. Joke lang. So pa po, mahaba pa naman yung oras natin eh. Sabi po rito, ayan, alalahanin din ninyo ang mga anghel na hindi na natili sa kanilang dating kalagayan at kapangyarihan. Sa halip ay iniiwan ang kanilang tahanan, kaya't sila'y ginapos ng Diyos ng di mapapatid na tanikala at binalanggo sa pusod ng kadiliman hanggang sa sila'y hatulan sa dakilang araw. Yun po yung tinutukoy dun sa Genesis. Yan yung mga anghel na iniwan po yung kanilang kalalagayan bilang anghel. Nagkatawang tao sila at nangasawa ng mga tao. At nung nilipol na nga ng Diyos yun, yung lumabas yung mga Nephilim, mga higante, yung mga espiritu nun, ang naging masamang espiritu. Maruruming espiritu. Kaya lang, itong mga anghel na yan, ikinulong ng Diyos doon sa Tartaro. Kasi sabi diyan, binilanggo sa pusod ng kadiliman hanggang sa sila hatulan sa dakilang araw. So naghihintay sila ng judgment. Ito yung tanong, naulit ba uli yan? Naulit ba uli na yung mga anghel na nangasawa ng tao na ikinulong ito ngayon ay naulit uli? Naulit uli. Kaya pag binasa natin yung Biblia, di ba? Doon sa Kanaan, nung pinatiktikan na ni Josue, tama ba? Yung Kanaan, pinatiktikan, tingnan niyo yung mga tao doon. Nung makita po ng mga tiktik, nung unang mga tiktik, naku, hindi tayo pwede doon. Mga mukha tayong lang. Ang tawag doon, tipaklong. Ang lalaki ng mga tao, sabing gano'n, hindi tayo uubra doon. Yung nakaka-discourage yung sinasabi. Yung sumunod na tiktik, di ba, si Joshua ba yun, tsaka si Caleb. Di ba? Nakakita nila, kahit malalaki yung tao, ang yaman ng bansa na yun. Kasi nakita namin, kahit yung bunga ng ubas, yung isang buwig, 2 taong Kaya ang yaman po ng Israel eh. Maliit lang na bansa yan eh. Nung panahon na yun, isang buwig na ubas, 2 taong nag-aano. Hindi, nasa Biblia po yun, sinasabi ko. Baka kasing lalaki ng buko yun, yung grapes. Yung panahon na yun. Di ba? Di ba? Exaggerated lang yun sa akin. Siguro yung isang buwig, sobrang dami. May mga higanti na po doon, naulit. Anong ginawa ng Diyos? Pinaano sa kanila lahat. Pinalipol. Kaya nangamatay din yung lahat. Pinalipol po ng Diyos kila Caleb, kila Joshua. Pag binasa natin yung kasaysayan. Tapos naulit-uli. May latak nga yun eh. Sino? Si Goliath. Si Goliath. Medyo may natira pa. Pero pinatay din. Mga kapatid.
Kaya ano no? Kaya 'di ba sa Bible, yung mga babae, ang gusto ng Diyos, yung may takip lagi yung kanyang noon, alang-alang sa mga anghel. Yung mga babae dapat nagtatakip ng baka kasi magustuhan kayo. Ano? Hindi, totoo po yung sinabi sa inyo. Ano? Susunod ulit. Ano? So ano po, no? Ano po ba yung masasamang espiritu? Sila yung mga espiritong nananahan at nagpapahirap sa mga tao. Sige, bilisan natin. Sabi rito, di ba? Kapag ang masamang espiritu ay lumabas mula sa isang tao, siya'y gumagala sa mga lupaing tigang upang maghanap ng mapagpapahingahan. Kung wala itong matagpuan, ay sinasabi sa sarili, babalik ako sa tahan ng aking pinanggalingan. Pagbalik niya, makita itong walang laman, malinis at maayos. Aalis muna siya at papasok sila at maninirahan doon. Dahil dito ang kanyang magiging kalagayan ay mas masama pa kaysa dati. Sunod, kaya dito ang mga espiritong pinag-uusapan ay nakakapasok at nakakapanirahan sa mga katawan ng tao. Ito marahil ay dahil wala silang sariling katawan, dahil sila ang mga espiritu ng mga napuksang Nephilim. Mahango natin mula sa Mateo 12:43 hanggang 45 ang mga sumusunod. Yun po wala silang sariling katawan o tahanan. So dahil wala silang sariling katawan o tahanan, naghahanap sila. Ay, mag-iingat ka ngayon. Ay sa Biblia, maraming mga turo sa atin ng mga mananampalataya. Baka kasi yun yung maging dahilan para makapasok pag hindi natin sinusunod. Alam niyo, walang ibang panlaban sa dyablo, sa masasamang espiritu, kundi kaya mga kapatid, anong panlaban natin sa dyablo, sa masasamang espiritu? Paano nga? Mamuhay. Kaya sa Bible, sa salita ng Diyos, ang tinuturo, hindi yung nakikinig ang tinatanggap ng Diyos, kundi yung nagsasagawa. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung pinakikinggan nyo lamang ito, at hindi sinasagawa, ay dinadaya ninyo ang inyong sarili. Diba? Ganun yung mga natin. Huwag niyong ibigin ang sanlibutan o mga bagay ng sanlibutan. Diba? Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Diba? Ganun po yung ating mababasa palagi. Kasi nga, iniiwas tayo na tayo po ay mahulog at tayo po'y masapian, ma-demonize kaya. Kaya sabi po dyan, kaya nilang manahan sa katawan ng tao, sila ay nananatili rin rito hanggat gusto nila o hanggang palayasin sila mula roon. Tapos, maarin silang kahit pinalayas na, makabalik sa iniwang katawan. Kung ito ay bukas sa kanila, magsasama lamang sila ng higit pa upang hindi sila basta mapalayas. Ano pa? Ang kinalalabasan ng tao ay may direktang kinalaman sa kung ano at kung ilan ang espiritong sumasa kanya. Kaya di ba may bilang? Una, yung isa, sumunod, nagsama ng 7. Tapos yung sumunod, legion na. Biruin niyo yun, di ba? Susunod, ayan. Dumating sila sa ibayo ng lawa, sa lupain, ng mga Geraseno. Geraseno. Pagkababa ni Jesus sa bangka, siya'y sinalubong ng isang lalaki, sinasapian ng masamang espiritu. Ang lalaking ito ay nakatira sa mga libingan, hindi na siya maigapos kahit tanikala pa ang gamitin. Bagamat madalas siyang gapusin ang tanikala sa kamay at paa, nilalagot lamang niya ang mga ito. Wala nang makapipigil sa kanya. Araw-gabi, nagsisisigaw siya sa mga libingan at sa mga kabundukan at sinusugatan niya matalas na bato ang kanyang sarili. So pinahihirapan siya ng masamang espiritu.
Ulit? Ganun pa rin. Malayo pa yung natanaw niya si Jesus, patakbo itong lumapit at lumuhod sa harapan niya. Sumigaw siya ng malakas, Jesus, anak ng kataas-taas ang Diyos. Kilala na pala ng demonyo, si Jesus. Kilala niya. Jesus, anak ng kataas-taas ang Diyos. Ano sabi diyan? Bakit mo ako pinakikialaman? Ipangako mo sa pangalan ng Diyos na hindi mo ako pahihirapan. Kasi wala pa sa panahon eh. Huwag mo na ngayon. Parang gano'n, nakikiusap sila. Kasi may katakdaan po yun, mga kapatid. Ano pa po? Sabi diyan, gano'n pa rin. Sabi diyan, nagmakaawa kay Jesus sa masamang espiritu. Sabi niya ganyan, pasapiin mo na lamang kami sa mga baboy. Ayaw nila ng walang katawan. Kaya sa baboy na lang sila nakiusap. Kaya sabi po ng Biblia, sabi diyan, at sila'y pinahintulutan niya. Lumabas nga sa lalaki ang masamang espiritu at sumapi sa mga baboy. Ang kawan na may 2,000. May tig-iisa siguro sila ron. Kita niyo po mga kapatid. 2,000 ay nagtakbuhan sa gilid ng matarik na bangin hanggang sa mahulog ang mga ito sa lawat na lunod. Nagpakamatay. Hindi na kinaya. Kita nyo? Nakiusap pa yung masasamang espiritu, sa baboy na lang kami. Naghahanap talaga sila ng katawan. Kaya mag-ingat tayo mga kapatid. Kasi pastor, tinatakot niya ata kami. Hindi. Kaya nga pinag-aaralan po natin para tayo pong mga mananampalataya, ay hindi tayo nadadaya, o kaya naaalihan kaya, nasasalisihan, mga kapatid, na masamang espiritu. Ano pa po? Ayan, alam nila na nakatakda na ang kanilang wakas. Maaari niya silang lumipat sa katawan ng iba, pati katawan ng hayop. Sige, para matapos tayo. Huwag na natin yan. Sige. Ayan ulitin natin. Ang gawin ng masamang espiritu, wala silang sariling katawan o tahanan, kaya nilang manahan sa katawan ng tao, sila ay nananatili rito hanggat gusto nila o hanggang palayasin sila mula roon. Maaari pa rin silang makabalik sa iniwang katawan kung ito'y bukas sa kanila. Magsasama lamang sila na higit pa upang hindi sila basta mapalayas na. Ang kinalalabasan ng tao ay may direktang kinalaman sa kung ano at kung ilan ang espiritong sumasa kanya. Alam nila na nakatakda na ang kanilang wakas, maaari silang lumipat sa katawan ng iba, pati katawan ng hayop, sila ay mga espiritong nagpapahirap. Ano po yung last? Sabi po diyan, ano nga po ba yung masasamang espiritu? Sila ay mga espiritong dapat na palayasin mula sa mga tao. Sige po, sabi po diyan, ang pagpapalayas ng masamang espiritu ay bahagi ng Great Commission ng Panginoong Hesus sa mga alagad. Ito ay kasama ng pangangaral na mabuting balita at panalangin para sa mga may sakit. At nang humayo na ang mga alagad, ito mismo ang kanilang sinagawa. Ano sabi diyan, sis? Sabi diyan, bahagi ito nung tinuturuan pa yung unang mga alagad. Sabi niya, mayo kayo, ipangaral na malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Pagalingin ninyo ang may sakit at buhayin ang mga patay. Diba? Sabi diyan, pagalingin at linisin ninyo ang mga may ketong at palayasin ang mga demonyo. So, ibig sabihin, yung mga nangangaral ng ebanghelyo na mabuting balita, dapat sinasamahan pala nito. Ipapanalangin yung mga may sakit, yung mga inaalihan, lalo na pagka nadidisyan mo, mukha yata may demonyo to. Kaya lang, wag naman sasabihin mo doon, ipapanalangin mo, Hoy, Arben, may demonyo ka. Papanalangin kita. Hindi naman ganun. Hindi naman ganun po yun. Hindi naman masasabihin ka, may demonyo ka.
Depende sa mga ano yun, ano? Kailangan pagpe-pray natin yung wisdom ni Lord. Ano pa po? Sabi diyan, no? At sinabi ni Jesus sa kanila, habang kayo'y humahayo sa buong mundo ay pangaral niyo sa lahat ng taong magandang balita. Ang sino man sumampalataya at mabautismuhan, maliligtas. Ngunit ang ayaw sumampalataya ay paparusahan. Ang mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihan gumawa ng mga himala sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng demonyo at magsasalita sa iba't ibang wika. Oh. So, kailangan po, ano? Baka pag tinanong, ay pastor, ano yan? Hindi sila maano kahit dumampot sila ng ahas o uminom ng lason at gagaling may sakit na papatungan nilang kamay. Ay hindi po yan yung sasadyain mo. Uy, sabi ni pastor, kahit uminom ako ng lason, hindi ako mamamatay. Pag pumulot ako ng makamandag na ahas, hindi ako mamamatay. Ay hindi po natin pwedeng subukan ang Diyos. Hindi po ganun ang ibig sabihin nun. May mga case lang na, yung mga missionary, ang napuntahan nila, mga cannibal. Tapos nilagyan yung lason yung pagkain nila. Siyempre, mga missionary nagpe-pray, Panginoon, salamat po sa mga biyaya mo ito, pakalinisin ang pagkain ito. Nung kinain nila, iniintay ng mga cannibal na mamatay sila. Nagtaka, hindi namatay. Naniwala ngayon, yung mga cannibal na yun, na kumakain ng tao, doon sa pinapangaral ng mga missionary. Dahil sila po, ay nakita nila, yung kapangyarihan ng salita ng Diyos. Hindi po yan yung yung parang katulad nung si Jim Jones ba yun? Na yung pastor na, nagpatuklaw yata sa yun? Sa ahas. Sabi ng salita ng Diyos, magpatuka man ako sa cobra, hindi ako mamait. Yung uminom pala ng lason. Minom ng lason pala yun. Pati yung mga miyembro. Sabi ng Panginoon, yung ganun. Kahit uminom tayo ng lason, hindi tayo mamatay. Ba, uminom siya ng lason, pati yung mga pinainom. Namatay lahat. Hindi totoo po yung nangyari sa kasaysayan. Yung mali yung interpretasyon ng Biblia. Kaya dapat pagka kayo nagbabasa, magtatanong, pastor, ano to? Ay pag nagpe-pray ka, Lord, bigyan mo ako ng word, tapos yun ang mababasa mo, kahit uminom ka ng lason, hindi ka mamamatay. Subukan ko kaya. Diba? Mali po yun. Kaya ang linaw po, sabi diyan, pagkatapos niyang magsalita sa kanila, ang Panginoong Yesus ay iniakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos, sumunod nga at nangaral ang mga alagad sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawain ito. Pinatunayan niyang totoo ang kanilang pinapangaral sa pamamagitan ng mga himala na pinagkaloob niya sa kanila. Kaya may yung kasunod na paghihimala, yung mga nangangaral ng mabuting balita. Kaya wag tayong mga kapatid, yung matakot mag-pray. Nag-share ka ng gospel. Ay, brad, ipag-pray kita. Ano bang gusto mong ipag-pray ko sa'yo? Yung ganon. Diba? Alam nyo, mararanasan po natin yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kapag tayo po talaga ay susunod doon sa Great Commission. Amen? Sa Great Commission po yan. Iba-iba po kasi yung kilos ng Diyos, lalo-lalo na pag tayo po ay nagpapahayag ng mabuting balita. Ano pa po sabi diyan? Bahagi ito noong humayo ang mga alagad. Sabi diyan, dala ang kanilang mga may sakit at mga pinahihirapan ng masamang espiritu at gumagaling silang lahat. Ginagawa po yun ng mga alagad, mga apostol. Kailangan po mabuksan yung isip natin. Paano tayo makakapag minister doon sa mga tao kung hindi natin alam to? Pag tayo nag-share, di ba? Kaya nga pagka meron tayong binabible study, panalangin natin si ganito, si ganyan, di ba? Praise the Lord. Katulad si Taling, di ba? Tsaka yung niya, partner niya, praise God.
Kasama natin ngayon, pinagpe-pray natin yan, yung mga pinupuntahan natin ng mga, kung ano mang mga kailangan, dapat ipanalangin, kung may mga masasamang espiritu ba dyan, kailangan palayasin. Amen? Kasi takot po ang masamang espiritu sa Panginoong Yesus at sa mga mananampalataya. Takot sa pangalan ng Panginoon. Kaya hindi tayo dapat matakot sa masamang espiritu. Ay hindi, minsan pag naglalakad tayo sa Madina, tatakot tayo. Dapat hindi ganun. Hindi naman tayo aanuhin yan. Mga kapatid, walang gagawin ang masamang espiritu sa mga mananampalataya. Pero, pag gumagawa ka ng kasalanan, iba po yun. Makakapasok siya. Mga kapatid, ano pa po? Ayan, bahagi ng Great Commission ng pag-aalagad sa mga bansa, pagpapalaya sa mga demonyo at marunong espiritu. Kung ang isang Kristiyano ay nasasaniban ng demonyo o masamang espiritu, patuloy itong maaalipin ng kasalanan at gawa ng laman sa kabila ng mabuting ninanais ng kanyang isipan. Ano tayo? Pwede pa rin ma-demonize. Pero hindi ka pwedeng maposes. Katulad nung yung legion. Pero pwedeng ma-demonize. Mademonyo. Mga kapatid. Kaya sabi nga dyan, ano nga po ba yung masasamang espiritu? Sila ay tinatawag na masasamang espiritu, marunong espiritu, mga demonyo. Pangalawa, sila ay pinaniniwala na galing sa mga Nephilim nung panahon ng Panginoong Yesus, bago ito at matapos ito. Pangatlo, sila ay mga espiritong nananahan, nagpapahirap sa mga tao. Ano pa ba? Ayan, hindi man tiyak ang mga pinanggalingan ng marunong espiritu, masasamang espiritu, mga demonyo, tiyak naman ang kanilang kahatulan at paroroonan. Sila ay nahatulan na at nakatakda na ang kanilang wakas. Ang ginagawa nila sa kasalukuyan ay pakikisangga lamang sa mga kaaway ng Diyos upang maantala ang kanilang wakas. Binibigyan kapangyarihan ng bawat mananampalataya na labanan sila at palayasin kung saan man sila matagpuan sa buhay, sa sarili man o sa iba kaya. Ito ay kailangang gawin upang makapamuhay ng malaya mula sa kanila at makapamuhay ayon sa layo ng Diyos at sa mga udyok ng banal na espiritu. Palayasin natin yung masasamang espiritu. Amen? Kaya tayo, kung meron tayong mga nararamdaman sa sarili natin, nakakaiba, ay mag-renounce po tayo. Renounce. I renounce you. Kung meron mang mga masasamang espiritu, sa pakiramdam mo, i-renounce mo. Tatanggihan mo. Ay mahirap pag inaalagaan natin. Dapat nire-renounce po yun. Hindi inaalagaan. Dahil pag inaalagaan mo, ay sigurado magagamit ka ng demonyo. Kahit Kristiyano ka pa. Amen po? Parang yung iba. Amen? Yan, palakpakan po natin ang Panginoon. Nawa po, meron tayong natutunan para makibaka sa susunod ang ating tatalakayin kung paano natin anuhin yan. Lalabanan. Meron po tayong mga turo niyan gagapiin.